Hello. Hello po. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Magandang hapon po. Hindi ho ba kayo nilalamig? Ayos ang temperatura? So muli po ay tayo mag-aaral muna ulit ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Revelation chapter 1. Tayo po tumayo muna at tayo po may uupo naman ng matagal-tagal. Revelation chapter 1 verse 1 hanggang 3. Sama-sama po tayo magbasa ng wikang Tagalog. Handa, basa. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na binigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kanyang ipinadala at apinaalam sa pagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay. Mapalad ang bumabasa, kikinig ng salita ng hula, at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon, muli po, nagpapasalamat kami sa inyo sa hapong ito. Salamat po sa buong maghapong pinagkaloob mo mula kaninang pagising namin hanggang sa sandaling ito. Ikaw ay aming pinapasalamatan, Ama. Kami po ay humihingi din ng pagpapatawad mo po sa lahat ng pagmamalabis at pagkakulang sa aming isip, mga damdamin, mga pagpapasya naming hindi ka nalugod, kami po yung patatawarin. Salamat sa iyong kabutihan, tunay po na wala kaming pwedeng ialay sa iyo kundi ang aming buhay na iisa at maigsi habang inaantay namin ang pagbabalik ng iyong anak, ang aming Panginoon. Kaya kami po isasamahan niyo sa pag-aaral. Nawa, Panginoon, sa kanyang pagbabalik, kami masumpo ang handang lahat. Purihin ka sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Talagang sagutan nagkakasagutan ho sa pag-ubo. Responsive reading. Ngayon pong hapon, tayo po ay siguro may panoorin lang tayong saglit dyan. Kaya Rainin, bago natin talakayin, yung sa turning point. Yun muna. Ako na iinom ng konti. Lagyan mo lang sound. Capture the moment. When the rapture occurs, the world will capture the moment. Cell phones, security cameras, law enforcement body cams, doorbell cams, and more will all bear video record of the great disappearance. The world will reel with concern from watching the strange, mind-boggling, and unbelievable video footage that goes viral across the globe. People vanish before their eyes, and all caught on camera. This event won't be science fiction, conspiracy theory, or mindless speculation. When Christ comes for his people, it will be in the twinkling of an eye. Between the resurrected dead and the raptured, billions of people will exit this planet in an instant, but billions will be left behind. It will be chaos on our globe, but incredible, glorious joy in the skies. This is the rapture, the great disappearance. It is vital to know what the Bible says about this coming day. The next event on God's prophetic agenda for the earth. Are you ready? Diyan muna. So ngayon pong hapon, we'll talk about the rapture. Yung po'y hinalo natin mula kay Dr. David Jeremiah. Turning point. Pwede pong hanapin yun. Madami po silang mga videos about that. About po sa rapture or the great disappearance. Kung inyo pong mapapansin ay ang dami ng event na naghahanda tungkol po diyan sa tinatawag nating rapture. Malapit na yung i-fake, yan ay gusto nilang gawing parang peke. Ang daming ginagawa po ngayong tinatawag na virtual reality para pwedeng palabasin na isa lang yung ilusyon o tayo nasa isa lang, nakakulong tayo sa isang virtual world.
At everything is, napanood ko yung movie na, iwan ko po, sino rito ang inabot yung movie na The Matrix? Inabot niyo po ba yun? Yung Matrix. Yung kakain ka ng blue pill or red pill. Kainin mo to at tuloy ang imagination, and pag kinain mo yung isa ay pupunta ka sa reality. And ang tagal na nun, ako'y bata pa po nun, tingin ko ay kinokondisyon na lang isip ng tao sa ganyan na paniwalain tayo na kung magkaroon man ng rapture, sasabihin nilang yan, mga virtual reality event lang. Yung parang, lalo ngayon, meron ng iPhone uli na yung goggles na pag sinuot mo ay lahat na ng dingding ay screen. So, lalo nang naulaga ang maraming tao. Okay? Kasi sa simple ng smartphone, magkakatabi, hindi nag-uusap. Lalo pag nakaano na, yung para tayong kabayong nakagayo na. May renda na. Yung may blind, yes. Talagang delikado na po ang ating panahon. But anyway, yan pong rapture. We'll talk about the rapture of the church. Kasi yan po ang, sa timeline ng Panginoon, yan ang event na, sabi rito ng Apocalypse 1 verse 3, for the time is at hand. So isa po sa nakalagay sa Biblia na upcoming event ay yung tinatawag na the Great Disappearance. Yung pinakita natin doon na nakakagit lang nga yan pag nangyari yan lahat. Kasi masasaksihan niya ng buong daigdig. Hindi yung pag-alis natin, kundi yung bigla na lang tayong wala. So, ngayon pong hapon, we'll talk about the rapture. Sige, ating puntahan na yan. Mga nilalaman po niyang ating aralin na yan. Okay, 1 Corinthians chapter 15 is po itong verse na sumusupport din diyan sa ating paniniwala na magkakaroon ng rapture or yung great disappearance. 1 Corinthians 15:52. Atin pong sabay-sabay na basahin para tayo makapagbasang lahat. 52, read. Anong mali yata ang aking verse? 52, anong text? Sige, Tagalog. Mali ang binabasa ko. 50 hanggang 52. Okay, so mali ang, sige. 51 and 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Tama yan. Ngunit tayong lahat, tama, akmang-akma yung verse. Okay? So, during discussion, hindi lahat ay matutulog. Pero merong ilan na maiiwan sa rapture. Yun po yung naiiwan sa rapture ay nakakatulog sa preaching. Hindi. Okay. So, sabi ng Biblia, 52, tingnan po kung gaano kabilis ang rapture. Nakalagay dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kita nyo na panood natin video? Nagva-vlog, nagta-travel ang mga bata pa school, merong party, merong simpleng body cam ng pulis, o kaya ay yung sa kotse, may camera din sa yung mga kotse-kotse ngayon. Yes, mga dashcam, CCTV. Ang dami ng eyes in the sky din na nakatingin sa earth at makikita yan. Kaso napakabilis ito. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So yan po yung verse sa Bible that talks about rapture. Okay? So, kaya yan ay ating inaabangan, yung rapture na yan. Ngayon, sige, punta po tayo. Ano pang nakalagay diyan sa ating verse? The expectation of Christ's return. So, tayo po bang lahat ay nag-expect na ang Panginoon ay babalik? Amen. So, whether you expect it or not, He will come again. Yan po yung kanyang pinangako. Ang Pilipino nga, naniwala kay Douglas MacArthur, and sabi niya, I shall return. At nangyari nga, nagkaroon ng sa Palo Leyte, siya ay bumalik para i-liberate ang Pilipinas mula sa, hindi sa Chinese, sa Japanese invasion. Ang Panginoon nagsabi rin, I will come again. So ito po yung mga events na magaganap pag po nagkaroon na ng rapture based sa Bible. Sige, ating puntahan na po yung mga sequence of events. Yan.
Number 1. Pakibasa po ng lahat ng mga lalaki. Madami kasi ito eh. Dalian lang natin. Number 1, lahat ng mga men. The Lord Himself. Pambihira. Napaka-VIP ng church. Isipin nyo, the Lord Himself will descend from His Father's house where He is preparing a place for us. So ang Panginoon ay nasa sa third heaven ngayon. Siya ay bababa. John 14:1. Anong nakalagay sa John chapter 14? Huwag magulumihanan ang inyong puso. Ba't niya sinabi yan? Kasi ang mga alagad ay malapit ng nagpapaalala na siya sa mga alagad at sila nag-aalala na sa Panginoon at sa kanila ring status pag wala na ang kanilang leader. Ang sabi ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Tingnan sabi ng Panginoon, I go to prepare a place for you. Verse 3. Ipinangako niya to 2,000 years ago. Anong sabi niya? And if I go and prepare a place for you, pagkahanda na, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yan, nakakatuwa yung pangako ng ating Panginoon. Ito pinangako niya nung sinasa sa mundo pa. That is 2,000 years ng mahigit. At ang Panginoon ay nagsabi na pagka ito'y prepare na, I will come again. So, we are expecting na yan ay marahil patapos na yan. Nabasa niyo ba sa Revelation yung Foursquare, yung building nung napakalaki? Yung ang taas at ang lapad ay magkakatulad. Kaya ito'y parang cube. Okay? Cube na city. Diyan kayo siguro ng mga Foursquare yung pangalan ng kanilang simbahan. Foursquare. Hindi 4 na square, kundi square ang shape ng city, itong New Jerusalem na ito, na bababa mula sa third heaven. Okay? Anyway, so ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang bababa. 1 Thessalonians chapter 4. Ano nakalagay po doon sa salita ng ating Panginoon? 4 nga ba yan? Yes. Verse 4. Chapter 4, verse 16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Kaya ang ating inaabangan ay sound hindi signs. Sound. Kaya ang halaga nung sabi ni Luigi kanina, ang better member is a better listener. Why? We need to listen well. Kasi ang pagtawag ng Panginoon ay hindi sa mga sign na nangyayari sa langit, kundi may sound na tutunog with a shout. Tingnan, puro sound yan eh. Voice, Trump. Ay, puro ano yun eh. Hindi si Donald Trump yan. Okay? Shout, voice, and the trump of God. So, yun yung tatlo na tutunog, maririnig ng mga ligtas pagka ang Panginoon bumaba na sa langit para tayo ay kunin. And the dead in Christ shall rise first. Kaya mapalad yung namamatay na Kristiyano. Hindi tayo mauuna sa kanila. Lahat ng naging member nating tunay na ligtas na patay na, sila ang una, on that day, sila ang una pang haharap sa Panginoon bago pa tayong mga buhay. Okay? So, laging lamado sila sa atin. But again, yan po ang unang part. Ang Panginoon mismo ang bababa. Yan. Yan po yung nakakatuwa. Number 2 na ating makikita. Ladies, pakibasa po. Yun. Ba't nga tayo babalikan? To receive us to Himself. Sa Kanyang sarili. Kaya wag tayong, yung minsan binubulay ko rin, yung pag ako po'y nanonood ng kagaganda ng mga bahay ng mga taga-sanlibutan ito, magpapayari na uli ang China ng building na 1 kilometro ang taas. At may tatanong sa Burj Khalifa, dyan, may pinopropose na mas mataas na doon sa pinakamalaking building sa buong daigdig. Na ginagawa na. Pag binubulay natin yan, parang kagaling ka ng mga unbeliever. Pero pagka ating sinilip ang sabi ng ating Panginoon, He will come again for us. Lahat naman ng bagay dito ay lilipas. Number 3. Yan. Ano ba yung, ito ho kasing ating binabaybay, ito yung sunod-sunod na mangyayari. Ano bang mangyayari, brother, sa rapture? So, ang Panginoon bababa, kukunin yung kanyang sarili. Sino yung una muna bubuhayin?
yung mga tulog. Yan. Okay, so salamat po. May magandang balita sa mga tulog. Okay, 14 and 15. Okay, sige, pakibasa po ng mga married ang 14 and, married 14, mga not yet married 15. Okay, married 14, not yet married 15. Married, read. We believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Okay, mga not yet married, verse 15. Yan. Tingnan nyo. Sinong unang irarapture? Tutunog ang tot-tot-tot-tot. Tat-tat. Hindi ko lang kung anong tunog yan. Okay. Mamaya ka na. Masamang espiritu. Okay. Hindi ka kasama sa rapture. Ngayon, pag tunog ng trompeta, bababa ang Panginoon sa alapaap. Anong sequence? Kinakatalagi natin ito sa When the roll is called up yonder. Ang mga namatay. Ang unang bubuhaying magmuli. Kaya, ito yung binubulay ko din yung anong kaibahan ng Kristiyano pag namamatay sa unbeliever? Kayo po ba'y naka-attend na ng yung mga lamay, libing, na ako po'y may na-attend ng ganyan na ako'y kinakabahan. Bakit? Ramdam ko yung mapapasunod yung nagwawala. Narinig ba yung tapos wala pang isang buwan ay may boyfriend ng bago. O girlfriend. Ang puntos ko ay, ako'y kinabahan talaga ako minaatend ng ganyan. Dito sa Taysan, ako'y, parang, ay pinagsikiba nga. Tayo naman inalulungkot din, pero nakakatuwa talaga ang pagkakristyano ka Meron tayong pag-asang ganito, na yung ating mga minamahal sa buhay na nauna na sa atin, ay mauna pa kaysa sa atin na makaharap ang Panginoon. Kaya there is a hello after goodbye, a blessed reunion, promise in time. Kaya nakakatuwa ang ating buhay, Kristiyano. Mabuhay at mamatay talagang tayo may pakinabang. Kaya sabi ni Pablo, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at mamatay, pakinabang. Bakit? Yung iba, pag namatay, ay di, patay ka lang. Ang inaantay mo ay yung eternal damnation. Tayo naman, yung ating physical body, kung mamamatay man, para lang yung binhi ng sampalok na napalibing, pag sibol ay green at tamisan dun sa likod. Okay. Ibig sabihin, papalitan ng Panginoon itong ating katawang ito. Kaya nakakatuwa po. Wala na diyang kapansanan. Ang ating pastor ay wala na dyan. Hindi na malabo ang ating mata. Wala nang uric na masyadong nagtatataas. Wala. May jurek dyan. Meron pa rin. Pero maganda na ang lalong magandang lalaki. Babaguhin lahat. Lahat. Lahat tayo ay babaguhin. Kasi lahat ay may defect. Okay. Okay, pero hindi halata, pero okay, kita ng Panginoon. So yan, yung pong pag nag-rapture, bubuhayin. Ang tanong sa akin yan, paano yung mga nakain ng balyena? Yung na-cremate, yung naagnas na. Well, kung paanong ang Diyos ay kayang maglikha mula sa wala, lalong higit namang kayang lumikha nang naririto naman sa daigdig. Hindi naman yun nawala Kahit yung particles ay nangalat dyan, hindi yun nawala. Tama ba? May nawawala ba sa Earth? Di ba sa law ng law of conservation of energy, nothing comes in and nothing goes out. So, ganun din. May membrong nagwawala. Okay. So, kaya yung mga particle na yan, kaya ng Diyos yung palta ng bago. Okay? At lagi nilang nilalagyan ng question mark yung capacity ng ating Panginoon Number 4, anong sunod na event? Di ang mga patay ay nabuhay na? Yan. Number 4, pakibasa po ng lahat ng mga kababaihan. The Lord ang lakas nga siguro niyan. Sino rin itong takot sa kulog? Yung tunog ng kulog? Siguro yan sa tagasang libutan ay kung ano lang tunog. Pero sa atin ay, and by the way po,
Totoo gang may natunog niya sa alapaap. Minsan meron na po ngayong mga ganyan. May mga videos na kumakalat ngayon na may naglalandi na ng mga atmospheric parts dyan. Nagpapatunog na sila. Ang kutob ko talaga ay gusto na lang i-duplicate ang rapture. Para halimbawa, ay yung narinig na tunog na yon ng mga taong yan, ay ano yon? Yun ay harp o kaya ay yun lang laser beam para wag tayong maniwala. Pero totoo, meron pong sound na aabangan tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. At all this takes place in twinkling of an eye. Napakabilis niyan. Okay. Pero pag anto ka, mabagal ang iyong pag-twinkle ng mata. Okay. Pero pag gising na gising ka, medyo mabilis yan. Okay? Lalo pag nagpapakyut. Halata mo daw pag ang lalaki at babae nagpapakyut sa isa't isa, mas mabilis ang kisap ng kanilang mga mata. No, tingnan niyo yung katabi niyo. Okay, number 5. Number 5. Pero pagka nagkagustuhan na, hindi na nakusap. Okay. Pagka magkababag na, ayaw na magtitigan ng mata. Okay. Yan po yung sunod-sunod. Merong sound sa cloud. Number 5. Ito yung nababanggit na natin kanina. The voice of the archangel. Karaniwan na rin po ngayon. Malimit po nating nakikita yung mga sightings din ng may mga angelic being na nakikita ngayon. Okay, mga 12 feet tall. Laging may kinalaman na ang anghel sa plano ng ating Panginoon. Lagi niyong tatandaan, may anghel. Kayo ba naniniwala may anghel? Hindi lang natin sila nakikita, pero sila ay una pang nilikha ng Diyos kesa sa atin. Kaya, hindi naman tayo nagdasal ang angel of God, my guardian dear. Pero we believe that God sends His angel. May mga pagkakataon na ganyan. And probably angel in disguise. Pwedeng hindi mukhang anghel, pero anghel pala. Pwedeng mangyari yan. Naikwento ko na po minsan sa inyo yung nangyari sa sa Vietnam. But pag ang Panginoon ay bumalik, tinyo, anghel uli ang kanyang pagsasalitain muna. Nang ina-announce ang kanyang resurrection, anghel na doon. Nang ina-announce wag munang resurrection, nang ina-announce ang pagsilang ng ating Panginoon, yung conception, kay Mary, anghel ang nag-announce. Nang ang Panginoon ay nabuhay na magmuli, anghel ang nag-announce. At nang habang nakatingala ang mga apostle, at sabi, hindi nyo ba alam? Ba't kayo nakatingala sa langit? Hindi nyo ba alam na ang Kristong umakyat na yan ay muling bababa? Anghel din ang nagsalita. Kaya sa kanyang pagbabalik, anghel din ang mag-a-announce. Yan. So, kaya ngayon, busy-busy ang kingdom of darkness para palabuin ang concept of angels. At meron po ngayong cartoon na pambatang pinagaganda ang image naman ni Satanas. Sa Netflix ay merong palabas natin na ganyan, si Lucifer. So, pinapaganda ang imahe nito. Ngayon ay hindi lang sa pang-adult, maging sa pambata. Kaya kayo po na may mga anak na pinapabayaan nating mag-swipe ng mga cartoon for kids. Not all cartoon for kids are godly. Meron diyang demonyo. Try nyo minsang manood. Mamaya kayo may demonyo na rin, taglay. Hindi, totoo po yan. Hindi ko lang ma-recall yung title nung hindi SpongeBob. Hindi ko ma-recall. Mukha siyang Mickey Mouse na mukhang halimaw. May sungay. Okay. Parang, yan. Number 6. Anong makikita pa po? Ano meron pa pag nag-rapture? Yan. Binanggit na natin ito kanina. We will also hear the trumpet call of God. Ano ba ang tunog ng trumpeta? Yan ba yung nasa pesta? Yung pagka nagpipesta? Yan na ba yun? Anong sample nga ng tunog ng trumpeta dyan? Hindi ko lang kung yung trumpet na yun, yung silver o yung ram's horn. Brass. Yan gay, brass instrument. Okay. Hindi toothbrush. Hindi lalo, string instrument yan. Hindi, yung parang tunog pag-arrival nung arrival ng king,
Yung, ano yan? Parang hindi yun pa. Parang saxophone niya, yung favorite ni Tina yun eh. Nakita ko eh. Meron tayong sample diyan. Yan ang trumpet. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of His Excellency, the Lord Jesus Christ. So, we will hear somewhat like that. Hindi ko alam kung, siyempre, mas maganda ang quality ng trumpeta ng langit. Pero nakaka-excite na may tunog na ganyan before the Lord took us in the air. Kaya yung ating mga tainga dapat laging handa. Be quick to hear. Kaya pala sabi rin ng Biblia, be quick to hear. Maging mabilis kang makinig. Okay? So, the Lord will come with the trumpet sound. We do not know kung ganyan yung timbre lang yan, pero I believe na mas malakas dyan. Kasi buong daigdig ang makakapakinig. Number 7. Nabanggit na rin natin ito kanina. The dead in Christ will rise first. Number 8. Lalakdawan po natin iba ha. Yan. Ito naman tayo. Kung tayo aabot, sino po rito ang gustong buhay pag nag-rapture? Yung buhay pa pag nag-rapture. Parang gusto ko yan eh. Okay, buhay pa pag nag-rapture. Pero minsan okay din sa akin, okay mamatay na bago mag-rapture. Okay? Ha? Basta kasama sa rapture. Okay? 51. Tingnan po. Ano ba mangyayari pag nag-rapture? Bababa ang Panginoon, personally, yung mga patay, mabubuhay uli. Ito nakakatuwa eh. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi talaga lahat mamamatay sa kanyang pagbabalik. Hindi lahat ng Kristiyano ubos na bago siya bumalik. Kung sa generation natin, siya babalik, pwedeng buhay pa tayo. Isa tayo sa buhay pa. We shall not all sleep. Yung sleep po dyan ay hindi lahat mamamatay. Pero ito yung pangako niya. But we shall all be changed. Yung all dyan, yung namatay, at ikaw na buhay, we will be changed. Yan yung pangako. So ano nangyari sa mga buhay pa? Ito talaga hiwagay. Minsan binubulay yung transition, yung tutunog, bababa ang Panginoon, lilipad ang katawan ng glorified saints na namatay, magsasagop yung kanilang kaluluwang nasa langit, ang kanilang katawang glorify, siyempre ang kanilang kaluluwa nasa sa langit. So pagbaba ng Panginoon, siguro yung mga kaluluwa ng mga yan, nang namatay ay kasama rin ng Panginoon na nakaabang. At pagtunog ng trompeta, tat-tat-tat-tat, yung kanilang kaluluwa ay de-descend sa kanilang katawan and then una silang aangat uli at tayo namang mga buhay pa ay papalta ng ating katawang bago na fitted to meet the Lord. Kung anong hitsura natin doon ay hindi ko alam. Ang nagtanong sa akin ay ang Inay Turing, tanong ako na Inay Turing, sa langit kaya, Brother Henry, ay magkakakilala pa rin tayo? Would you know my name if I saw you in heaven? Parang may kantang ganyan na. Siyempre, I believe, tayo magkakakilala doon. Pero kung ang mukha natin ito pa rin, hindi ko alam. Saka yung memory, tanong ko pa rin eh. Pag nakita kami mag-asawa, anong maaalala namin sa isa't isa? See? So, I don't know. Pero siguro kaya lang tayo namang problema sa ating mukha ay dahil sa kasalanan. We are comparing ourselves with other. Pero pag nasa glorified state na tayo, siguro wala na. Wala na tayong pakialam kasi tayo ay masaya na. Babaguhin niya eh. Eh di babaguhin niya. Anong nabago kaya? Ilong? Yung matatangos ang mapaplat naman. At yung mapuputi ang iitim. We do not know. Mystery po yun eh. Behold, I show you a
mystery. So, naka-veil pa yan. Ang Panginoon ay hindi niya ganon inihayag pa yan. Bagaman may ilang pahiwakas na ng Panginoon ay nabuhay na magmuli, siya'y kumakain. Pero hindi siya kailangan kumain para mabuhay. Siya ay may physical body na hawakan siya ni Thomas, ang kanyang tama ng pako sa palad at sa kanyang tagiliran, kamay, at sa tagiliran ay nahawakan. At the same time, he can penetrate sa isang pinto na nakapinid, nakasara. So, same in form but not in nature. Yun na nga po. Siguro yung bago na nga ang yun. Yun, tingin ko ngayon wala. Kaya yung tanong din pala, Pastor, na hindi kaya tayo malungkot pagka tayo nasa langit at ang mahal natin sa buhay nasa sa impyerno? Hindi kaya yun dito lang natin natatanong. Kasi tayo nasa ganito pang estado. Yan nga po. So possibly sa ganda, kaya nung may opo, pambihira. Ano nga kaya? Pag nakita sa langit brother, wala na akong naaalala. Jesus paid it all. Okay. Anyway, so marami po tayong aabangan. Okay, kaya ang Christian living nakakatuwa papunta pa lang tayo sa exciting part. Sabi nga nung iba, papunta pa lang tayo doon. And we thank the Lord. So yan po ang pangako niya. We shall all be changed. So sabihan natin, Pastor, not in form probably, but in nature. Siyempre, yung tainga natin ay tainga pa rin naman doon. Ang ilong ay ilong pa rin. Kaya hindi naman naging pakpak na ang kamay. At I'm a butterfly. Hindi naman gayon. Dahil ang Panginoon, nung sinaresurrect, ang kamay niya ay kamay pa din. Ang paa niya ay paa pa din. Kaso nga lang, may time na hindi siya mahalata agad kung sino siya. Yan. So, galingan natin ang pananalangin. Baka sabihin dito nahilingin, nayapakan na ang kanyang napalagay. Anyway, so yan po. Ano pa ang sunod yan? Ano pa yan? We will be caught up together. Tingnan po ito. Ibig sabihin, yung kaluluwa ng namatay, bababa, kasagupang kanilang bagong katawan, tayo naman, ay we will be caught up. Yan yung rapture yung caught up together. Rapture, to be caught up, to be snatched away. So 1 Thessalonians 4:17, ang Greek word daw po dyan ay rapture or to snatch. So walang snatcher na mabagal. Panakaw nga. So ang rapture talaga ay very quick event. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. So, yan. Sorry. Harpazo pala. The Greek word, tama. Rapture din niya pa din isa. Harpazo. It's the Greek word which means snatched up. The familiar word rapture does not appear in the Greek New Testament. Walang word na rapture sa New Testament Greek. But in Latin, it is a Latin word. And those who translated the Greek New Testament into Latin use rapture to describe snatched up or caught away because it suggests a joyous exaltation. So hindi malungkot na event ang rapture. Bagaman sa atin, yung pagsabing in-snatch, ang aking ako in-snatch, na-snatch ang aking pera sa ating time. Pero yung original na paggamit ng unang panahon, pagsabing in-snatch away, para kang isinalba. Inagaw ka mula sa baba, pataas. So maganda talaga yan, event na yan. Snatch away. Okay, next. Anong sunod po diyan? Number 10. We will be caught up in the clouds. Hindi pa agad tayo sa third heaven pupunta. Kaya pag nag-rapture, nasan tayo pag nag-rapture? Tayo naririyan sa alapaap. Hindi sa
Mismong langit pa. Diyan, in the clouds. Alam nyo ga ngayon, yan inaaral na rin ng mga ano? Kung saan di yan, saan nga kaya di yan? Hindi ko alam. Second heaven yan. In the clouds. Kasi, baka doon tayo kokot up. Doon ba tayo magtitigil for 7 years? Kasi di ka, pagka-rapture, 7 taong kapighatian sa baba. Anong ginagawa natin sa 7 taon doon sa alapaap? Ha? Well, bema yan eh. Judgment naman din sa atin yan. So habang may judgment sa lupa, probably, ito na may akin lang assumption, probably habang may 7 years judgment ang Panginoon sa lupa sa mga unbeliever, meron siyang 7 years, hindi ko alam, meron din siyang judgment sa believer, yung bema na gaganapin after ng rapture. Kaya dapat maghanda talaga tayo. Oo nga po, hindi ko totoong na ano pa ito, na uusisang maigi. Ano nga ba, gaano katagal yung stay sa clouds? Kasi isa-isa tayong haharap sa Panginoon. I-review yung ating buhay. Okay. Word ba ito for award or hindi? So, habang may distraction sa baba, merong congratulation naman sa taas kung tayo ay nag-igi, nung tayo ay nasa lupa. Kaya yan po ay mahalaga. Yung ginagawa natin ito ngayon, parang wala pa tong impact Parang anong nangyayari? Walang sense ang lahat. Hindi mo alam na sa timbangan ng Diyos ng langit, all things na ginagawa mo for God's glory, yan ay not in vain. 15, kaya same chapter ng Korinto 15 na tinatalakay ang rapture, sa baba ay tinalakay din ang reward. Kasi paalala sa atin na huwag tayo magpaalala sa buhay kasi hindi sayang ang ating ginagawa para sa Panginoon. So every time na nanghihinayang ka, bigay na naman, soul winning na naman. Pagka nagnana na naman yung laman, mag-fast forward ka sa event na yon. Kasi yan ang daw ang lalaro. Ang tinitingnan hindi lang yung ring, kundi titingnan mo yung yung malaking tropeyo ng finals. Yun ang gusto mo. Hindi ka nakatingin lang sa pang ito, kundi meron kang mas malayong tinatanaw. Lahat tayo na di-discourage. Pero ang maganda, lagi tayong ma-encourage na ito na may hindi mo to habang buhay. The Lord will return someday. Okay, next. At ang ROI ay mas mataas. The return of investment is greater. Okay, sa atin. Next po. We will meet the Lord in the air. Yan na yung clouds. Verse 12, number 12. Christ will receive us Himself and take us into, tingnan to, dadalhin sa Father's house. Siguro ngayon pagkatapos po ng bema, dadalhin na doon para doon sa marriage supper of the Lamb. Marriage of the Lamb. May pahapunan pa ang Panginoon din dyan ang karne ng mga hari. Sa baba naman yon. So Christ will receive us to Himself and take us to His Father's house. Abangan talaga natin to. Anong gagawin ng Panginoon dito? Number 13. And so, we shall always be with the Lord. Yan Yan yung, wala nang makapaghiwalay talaga sa atin sa Panginoon, literally. Yan yung nakakatuwa na mangyari isang araw sa atin. Dahil tayo dito sa lupa, minsan tayo spiritual, malimit ay hindi spiritual. Minsan ay nasa presensya ng Diyos, sensitive sa presence ng Diyos. Minsan ay walang pakialam na ang Diyos ay kanyang kasama. Pero di yan, wala na yung ganong mga ugali, wala na yung ganon. Parang tayo tuwang-tuwang kasama na natin ang, ano kayo pinag-uusapan diyan sa langit? Siguro ang babalik yung yung kinanta ng kaninang umaga sa congregational singing, tanging kay Kristong pag-ibig, paksa niya ring kwentuhan, puso'y mangha, namamangha. Siguro tayo ay eternaling nakanganga, napapamangha ka sa ginawa ng Panginoon.
At nakakatuwa, hindi yan pantasya. Yan ay, po? Oo nga po eh. Na? Hindi po ba ito nakaka-encourage mamatay? Well, sa totoo po, nung unang panahon, kaya ang mga Kristiyano ay napakatapang sila ipakain sa leon. At habang naglalagutukan ang ngipin ng leon sa buto nila, sila ay nakakapagpatawad pa, nakakapagpasalamat pa, kahit umiiyak at napapasigaw sa sakit. Kasi alam nila dyan. Yung alam nila, though my flesh it be destroyed, yet with my eyes I will see God. Kumbaga, lalo po yung mga martyr, if you read basahin niyo po ito, pwede nyo i-download din, the Fox Book of Martyrs. F-O-X-E, Book of Martyrs. You can read yung buhay ng ating mga unang mga kasamahang Baptist, mga Christian sa Fox, hindi yung Fox News, kundi Fox Book of Martyrs. Nadya dyan ang mga kwento na isa sa motivation nila, yung alam nila na yung resurrection, may pagkabuhay na magmuli-uli. Dahil may rapture na magaganap. Kaya kung ako'y mamatay man, ako ay, kaya nung si Polycarp, sino ba yun? Si Polycarp ay susunugin? O sino ba yun? Mga nanonood ng torch lighter. Yung susunugin, anong sabi ay, the Lord has been faithful for me for 80 years. How can I recant the Jesus Christ who loved me? Sino ba yun? Si Polycarp o si Polycarp nga yata yun. Okay? So, yun yung ating pag-asa. Pero huwag kayong magpapakamatay. Okay? Iba naman yung namatay ka sa paglilingkod kaysa nagpakamatay ka. Hindi gayon. Okay. Hindi yun biblical. Okay? Di baling ikaw ay mamatay na naglilingkod kaysa ikaw ay nagpakamatay. Magkaibang bagay yan. Magkaibang bagay. Okay na? Ilan pa ba yan? Last two. Okay. At the call of Christ for believers, He will judge all things. Ito yun, yung bema. Pagkatapos ng rapture, ang sunod na po dyan ay yung bema or yung judgment seat of Christ. At ang judgment seat, anong nakalagay sa Romans 14:10? Ano po nakalagay diyan? Ating basahin yung talata. Last one na yan. Last na yung isa. Dato ba't ikaw? Yan. Ito yung maganda din eh. Pang-control, para pagka nabilis yung ating judgmental. Pagiging judgmental. But why dost thou judge your brother? Or why dost thou set at not your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. So yan po'y paalala sa atin, maging sa nanonood sa atin na tayo ay hindi okay, we aren't in good terms. Ang sabi ng Bible, wag daw tayo maghahatulan sa isa't isa. Why? Kasi lahat naman tayo hahatulan pa ng Panginoon. Anong gagawin sa mga yan? Di bahala ang Panginoon sa kanila. Okay? Kung sila'y nangangaral ang sabi ng Philippians 1, kung sila'y nangangaral para sa kahilian, basta si Kristo ang pinapangaral, bahala sila. Okay? Pero wag tayong hahatol na talagang pa-impyerno yung mga yan eh. Arminian are not Christian. Well, wala tayo sa capacity to say that. Sila din naman ay ganun. Hindi silang hukom. Hindi silang hahatol. Okay? Ako yun eh. Lately ay ako'y naiiyamot na naman eh. Kasi kami mga nakakadiscuss. Huli na to. Huli na ba to? Yan. Ang last part po ay ang pinaka-grandiosong kasal sa buong universe. Okay? Hindi yan yung kasal ni na kung sino mang kilalang artista na milyon-milyon ang halaga ng gown. Daig ang kasal ni Baby Jane at ni Michael na magaganap sa March. Kundi sabi nito yung the marriage of the Lamb. Kaya kung hindi man tayo mapakasal sa lupa, di talaga ako mapag-asawa. Huwag kang mag-alala. Makakasal ka pa rin, Mark. Okay? Kasi merong marriage of the Lamb. Last verse po, Matthew 24:21. Ano yan, magiging babae ang lalaki? Hindi. Pinakikita lang diyan yung isa kasi sa pinaka-intimate na relationship ay alin? Yung marriage. Yung married life. Yan ang most intimate type of relationship.
Yung intimacy mo sa iyong estudyante, yung intimacy mo sa iyong teacher, yung intimacy mo sa iyong mga co-worker or co-laborer o friends, yung intimacy mo sa iyong kamag-anak, ay hindi papantay sa intimacy with a partner in life. Okay? Iba yung lalim ng intimacy na ikaw ay may asawa. At yan yung ipinakikita sa paglalarawan ng ating Panginoon na magiging one tayo with Him. Yung talagang tayo isa na sa Kanya. Kasi tayo ngayon, kumbaga, kung saan papalingalinga, hindi tayo nakapako kay Kristo. Pero diyan sa tagpong yan, nakakatuwa. Ba't nakalagay sa 21? Ba't Great Tribulation? Kasi pag kinasal, Great Tribulation na? Parang mali yata yung talatang napalagay. Pagkatapos ng wedding ring, supper ring, hindi. Sa ating Panginoon ay maganda. Ang picture po ng marriage. Kaya po ngayon pong hapon, nawa ay tayo maaliw ng katotohanan ng ating Panginoon na we will be caught up. Merong great disappearance isang araw. Kaya, anong magandang aplikasyon nito? Huwag nating masyadong hawakang sobrang higpit ang anumang bagay na pinadadaan ng Diyos sa atin ngayon. Anything you hold too tightly, you will lose. Okay? Parang buhangin yan. Pag pinanghigilan mo, lalo lang walang natitira sa iyong palad. So habang alam naman nating lahat ay sa Panginoon, huwag tayong gigil na gigil sa bagay ng sanglibutan. Kung nadaan sa ating kamay, use it for the glory of God. Hindi yung napapako ka na dito, nakalimutan mong, teka, may rapture pa pala. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araling